Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang sagot ni Mingyu, si Peigo ay halatang nawalan ng ulirat, at ang tao ay napaatras din ng tulala. Ngumiti ng pilit si Mingyu, alam ko, tila napakabigla para sa iyo na sabihin iyon. Ngunit maniwala ka sa akin, walang bagay sa mundong ito na hindi magagawa ni Han Sanchen. Speaking of it, may codename siya dati. Alam mo ba kung ano yon? Bahagyang kumunat ang noo ni Peigo, ano? Himala. Marahan na bam antong hininga si Mingyu, alam ko na ang ilang mga tao ay dapat tumawa kapag narinig nila ang pangalang ito, ngunit hindi ito ang kaso ni Han Sanchen. Sa Central Plains ng 8 direksyon, ang mga ito ay hindi katawa-tawa, ngunit tunay na mga alamat. Hindi isa, hindi dalawa, ngunit marami. Tulad ng sinasabi ng marami, ang isang tao minsan ay maaaring swerte, 2 beses ay maaari ding swerte, ngunit 3 beses at 4 na beses ay lakas. Hindi ba? Hindi agad itinanggi ni Peigo. Nakatingin lang ang kanyang mga mata sa bato sa kamay ni Han Sanchen, na para bang gusto niyang makita iyon. Talagang hindi ko inaasahan na ang isang tao ay magbigkas ng pinakakatawa-tawa at walang katotohanan na code. Gayunpaman, tulad ng sinabi mo, lumitaw ang code na ito sa kanyang Han Sanchen, at talagang hindi ako makatawa. Pero kahit ganoon, hindi ako naniniwala na totoo ang 5 elementong bato ng Diyos sa kanyang kamay. Imposible. Tadhana. Pinutol ni Mingyu si Peigo at sinabing, sabi mo na ang bato ng tadhana ay walang balita sa mundong ito sa lahat, kahit na, ito ay hindi umiiral sa mundong ito, hindi ba? Walang pakialam si Peigusi na magambala sa oras na ito at tumango. Oo, kaya lalo akong nag-aatubili na maniwala na ang bato ng Diyos sa kamay ni Han Sanchen ay ang 5 elementong bato ng Diyos. Ngunit tiyak na batay sa paghihigpit na ito na hinuhusgahan ko na ang bato sa kanyang kamay ay dapat ang 5 elementong bato ng Diyos, prangkang sabi ni Mingyu. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Peigo at nagtaka, "Oh, Elder, ano ang ibig sabihin nito?" Marahil nga, tulad ng sinabi mo, ang bato ng tadhana ay hindi umiiral sa 8-dimensional na mundo, ito ay umiiral sa ibang mundo. Sinabi ni Mingyu, na nakatingin kay Peigo, ngunit nagkataon na may ibang mundo sa kamay ni Han Sanchen. May ibang mundo sa kamay niya. Naguguluhan si Peigo. Elder, hindi ko masyadong naiintindihan ang sinabi mo. Malangit na mundo ng libro. Ipinaliwanag ni Mingyu, ibang kaharian na hiwalay sa octagonal na mundo ngunit umiiral sa octagonal na mundo. Minsan akong nagpunta doon, na malawak at malayo, tulad ng octagonal na mundo na mas maliit ang sukat. Seryoso, mayroong libu-libong mga tao na naninirahan dito, naninirahan at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan, paano magkakaroon ng peke? Hindi nagsalita si Peigo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Malinaw, ang isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring manirahan at magtrabaho sa kapayapaan at kasiyahan ay hindi isang fairyland na maihahambing. Natural, ito ay maaari lamang maging pangalawa, mundo. Gayunpaman, nabuhay siya sa loob ng maraming taon, nakarinig lamang ng mga alingawngaw na mayroong ganoong lugar, ngunit hindi pa siya nasubak, lalo pa itong nakita ng kanyang mga mata. Dati, ang ating timog ay biglang inatake ng mundo ng Tianshu. Bago siya umalis sa customs, ginamit niya ang Tianshu upang mag-empake ng mga tao. Pagkatapos ay dumating siya sa aming departamento ng mag-isa. Sa kanyang kakayahan na Aaron, gusto niyang lumapit sa aming departamento sa pamamagitan ng ang kanyang sarili nang hindi napapansin ay talagang simple sa paglaon, hinailan niya ang mga sundalo palabas ng mundo ng Tianshu,
kaya nagkaroon ng biglaang masamang pag-atake sa timog, ngunit naisip namin na ito ay isang ambes. Ang ganoong mundo, na may orihinal na bato ng tadhana na nakatago, ay tila napakamalamang, na naaayon din sa sinabi mo. Sa makatuwid, hinala ko na natagpuan ni Han Sanchen ang bato ng tadhana pagkatapos magkaroon ng ganoong mundo. Kung tungkol sa iba pang 5 elemento ng bato, dahan-dahan, nagtipon din siya. Napabuntong hininga si Mingyu, sa kaso ng isang Destiny Stone, talagang imposibleng tipunin ang bato ng 5 elemento na mas mahirap kaysa sa panguaks, ngunit mayroon pa siyang panguaks. Ano ang pag-iipon ng bato ng 5 elemento? Tumanggo si Peigo, makatuwiran ang sinabi ng matanda. Gayunpaman, mahirap pa ring tanggapin si Pei noon. Bakit? Hindi maintindihan ni Mingyu. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang paliwanag. Bagaman ito ay haka-haka lamang sa maraming aspeto, ito ay karaniwang totoo. Ngunit bakit hindi ito dapat paniwalaan ni Peigo? Napatulala si Peigo na may mapait na ngiti, dahil madaling tanggapin na nasa kanya ang mga bagay na ito, ngunit paano kung tanggapin ang aking kabiguan? Naghihintay ako para sa kabiguan. Nagdududa ang madilim na ulan. Kung nasa kamay niya talaga ang 5-element Godstone, gaano kalaki ang chance na manalo tayo? Sabi ni Peigo, I have more than 200,000 troops. Bago matapos magsalita si Mingyu, diretsyong hamarang si Peigo sabay tawa. Natatakot ako na hindi alam ng Dragon Elder ang kapangyarihan ng 5 elemento, pati si Pei. Tumawa si Peigo, puno ng pait. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, sila ang pundasyon ng 5 elemento. Higit pa rito, dahil talagang Jin Aiseng sila ni Han Sanchen sa 5 elemento, ang kanyang kapangyarihan ay talagang makakarating din sa kaharian ng malaking takot. Basta panoorin ang pagbabago ng mundo para dito. Higit sa 200,000 tropa. Kaya mo ba talaga siyang pigilan? Nahulog ang mga salita, walang salita si Peigo. Alam niyang may mga bagay na maaaring tapos na. Matagal ding nabigo si Mingyu na sumagot. Talagang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Peigo, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, makikita mo kung paano mali ang mga salita ng isang pinuno ng angkan ng isang partido. Nasaan ang groundwood? Biglang sumigaw ang hanging Han 3001. Ang sumunod na segundo, sa bitek ng lupa, ang hindi mabilang na mga sulok ay biglang tumaas. Nang hindi naghihintay ng tugon ng mga tao sa lupa, binalot nila ang mga ito, at pagkatapos ay hinayla sila sa lupa sa susunod na segundo. Sa pagtingin sa gilid ni Han Sanchen, mayroon ding isang ground vine na tumataas, ngunit bigla itong huminto sa paligid nito, at masunaring naglabas ng mahinang berdeng ilaw, na bumalot sa lahat ng tao sa loob. Sa hood ay naramdaman na lamang ng commander ng 3 pinto at iba pa ang init na dumadaloy sa kanilang mga katawan, at kasabay nito ay ang paghilom din ng sakit sa kanilang mga katawan. Skyfire, Earth Shaking, Vines, Golden Light, Tian Shui, 5 elemento ay naroon na. Nagmamadaling pumunta si Peigo sa gilid ni Mingyu at sumigaw, mabilis na hayaan ang lahat na itoon ang kanilang lakas kay Han Sanchen para lumaban. Paparating na ang 5 elementong makalangit na kapangyarihan. Ano? Pagkagising pa lang ni Mingyu, nabigla siya at sinabing, sisirain ng kapangyarihan ng langit ang lahat. Bilisan mo. Matapos magmadaling sumigaw si Peigo, binigyan niya ng malamig na inumin ang lahat ng mga alagad ng pamilya Pei, isuko ang pag-atake, kolektibong depensa, atakehin ang Aaron lugar sa Kyushu. Oo, kinuha ni Wan Jiang ang utos. Sa susunod na segundo, isinuko niya ang lahat ng opens iba at binaliktad ang direksyon sa Aaron. Lahat ng uri ng mga pamamaraan ay maaaring mawala ng biglang. Sa oras na ito, nagmuni-muni rin si Mingyu, sumisigaw, lahat ng tao ay sumuko sa pag-atake, pumasok sa defensive posture, target ang Aaron. Pangako, higit 10,000 general ang kumuha ng mga utos at sumalakay sa Chi at Han ng 3,000. Biglang, daan-daang libong enerhiya ng Dharma ang bumagsak sa Aaron na parang liwanag ng lupa. Sa pagtingin sa halos walang hangganang liwanag ng Dharma, naniwala si Han Sanchen na kahit sino man ang humarap dito mag-isa, magkakaroon siya ng matinding takot. Pati sarili ko. Ngunit alam din ni Han Sanchen na kapag ginawa niya ang hakbang na iyon, maghihintay siya sa sandaling ito. Patay. Anong takot? Kaya marami sa kanyang mga kapatid ang namatay. Paano siya uurong sa pagiging pinuno ng kanyang alyansa?
Ang tanging bagay na inaalala niya ay kung ang huling kapangyarihan ng 5 elementong banal na bato ay mababawi sa harap ng ganoong kalaking pag-atake. Inaasahan niya na ang kanyang hakbang ay makakabawas sa mga tropa ng kaaway sa pinakamalawak na lawak. Hindi bababasa, ang natitirang 10,000 kapatid ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataong mabuhay. Mga kapatid, wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit isang taong gagawin ni Han ang kanyang makakaya. Lahat ng iba, ikaw at ang aking mga kapatid, maghintay, makinig sa kapalaran. Pagkatapos noon, bahagyang ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, at kasabay nito, inayos ng buong tao ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang kalahati ng kapangyarihan ay direktang ibinubuhos sa 5 elemento ng banal na bato upang makatalyze ito. Sa kabilang panig, ang kaliwang kamay na si Yuwang ay humihimok sa limitasyon, habang ang kanang kamay na Wuxiang Divine Skill ay nagkatalyze sa limitasyon. Ang Yuwang ay maaaring mablock, habang ang Wuxiang Divine Skill ay maaaring lunukan at lumabas. Pareho ang kanyang pinakamalakas na defensive killing moves. Halos ilabas na ni Han Sanchen ang lahat ng mga bagay na maaari niyang ilabas. Siyempre, hindi niya protektahan ang kanyang sarili, ngunit upang matiyak na ang kapangyarihan ng 5 elemento ay hindi maaalis ng mga puwersang ito. Mga kuya, kayo na po ang bahala. Pagkainom pa lang ng malamig na boses, sabay galaw ng kamay ni Han Sanchen. Halika na. Boom! Ang 5 elemento na bato ng Diyos ay biglang naglagay ng malaking puwersa, at ang langit ay nanginginig para dito. Lahat ng uri ng firepower sa lupa, nakakapang-inig din sa lupa. Ang dalawang puwersa, Skyfire at Mina, ay pumasok. Lahat ay nakatitig at naghihintay na may halong hininga. Boom! Sa wakas ay dumating ang dalawang puwersa at nagkabanggaan. Sa isang malakas na ingay, nagulat si Tianfang Buddha. Hindi mabilang na mga tao ang nakaupo sa lupa kasama ang marahas na pagyanig. At kahit na may mataas na pader sa kabilang panig ng lungsod, ang malakas na shockwave ay nakakalat pa rin sa mga bahay sa lungsod. Okay lang para sa mga bahay na medyo mas matatag. Madalas silang sumasabog sa mga sulok lamang. Kawawa naman ang mga bahay na iyon na ilang taong gulang na dahil dito. Marami sa kanila ang bumagsak sa lugar, at walang posibilidad na muling itayo. Hindi, biglang sumigaw si Peigo. Tumingin si Sean Peigo, at biglang nagulat si Mingyu. Bagamat nagbanggaan ang dalawang puwersa sa kalangitan, hindi ito tuluyang sumabog. Sa halip, deadlock sila. Lihim silang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Kami. Paanong ang pag-atake ng marami sa atin? Paano ito biglang tumigil? Ito ay, hindi alam ni Mingyu kung ano ang isalarawan. Higit sa 200,000 pag-atake, kahit isang subo ng laway, magkasama, ay magiging isang torrent. Gayunpaman, ang ganitong banta ay nilabanan ni Han Sanchen sa oras na ito. Ito ay hindi maisip, ito ay hindi kapanipaniwala. Unang nilabanan ni Han Sanchen ang aming pag-atake gamit ang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng 5 elemento upang matuno ito. Ang taong ito ay tila gusto niyang kainin ang aming pag-atake sa ibang paraan, at pagkatapos ay tawagin mo kaming lahat gamit ang kapangyarihan ng 5 elementong ito. Ang puso ni Peigo ay hindi maiwasang mataranta. Kung ang iyong pag-atake ay hindi makalaban sa 5 elemento ng kapangyarihan, pagkatapos ay sa sandaling ang 5 elemento ng kapangyarihan ay bumagsak, hindi lahat ng mga tao sa ibaba ay mabubugbog sa debris. Gagawin niya. Nagulat din si Mingyu. But the problem is, how can he eat such a great power? Kahit sumabog siya, imposible. I don't know, pero I found it very strange to fight with him several times. Dati, ang invisible magic skill sa kamay ko ay nakakapagpaikot ng libu-libong people's power, pero ngayon may invisible na pagtakas, ako. Ano ang gagawin natin ngayon? Patuloy ba nating pangunahan ang Panginoon para sirain ang kanyang ritmo, o nagmamadali ba tayong samantalahin ang kanyang phagocytosis na yugto gaano kahalaga ang protektahan ang ating buhay? Nag-aalalang sabi ni Peigo. Nang tanungin tungkol sa tanong na ito, tinanong ito ni Mingyu ng ilang sandali. Upang magtanong kung ano ang gagawin, saglit na hindi alam ni Mingyu. Kung aatakehin mo si Han Sanchen, hindi may iwasang makontak mo si Han Sanchen. Kapag nabigo ka, kaya mong tiisin ang kapangyarihan ng 5 elemento ng napakalapit.
Kahit na maraming tao ang may mahusay na paglilinang, wala kang kumpiyansa na umatras. Ngunit kung pipiliin nilang umatras sa oras na ito, ang koponan ay maghiwa-hiwalay at ang pagkubkob ay hindi maiiwasang mawala, na nangangahulugan din na ang kanilang plano sa pagkubkob ng kabuoang 400,000 katao ay idineklara na hindi matagumpay. Ang isang panig ay kapalaran, at ang kabilang panig ay ayaw kumuha ng kredito. Kung paano pumili ay isang malaking problema. Elder Shenlang, walang masyadong oras para pumili. Mag-isip ka kaagad, hinimok ni Peigo. Hanggang ngayon, hindi natin kayang talikuran ang pagkubkob. Huwag nating sabihin kung patay na tayo o hindi. Gayunpaman, pagkatapos nating maghintay, natatakot tayong maging katatawanan ng mundo. Ano ang masasabi mo, Patriarch Pei? Umulan at sinabi. Hindi nagsalita si Peigo. Kung walang maliit na 7 salita, natural na alam ni Peigo ang sinabi ni Mingyu. Lahat ay kulang sa huling hininga. Walang dahilan para piliin na bitawan ito sa oras na ito. Ngunit dahil sa mga salita ni Pei Zhixiao, hindi na kailangang patayin ni Peigo ang Aaron sa oras na ito, kaya hindi makatwiran na gawin ang lahat. Pangalawa, kung gusto niyang tanggapin ang Aaron, mas maliit ang posibilidad na gumawa siya ng malaki para dito. Paano siya magiging handa na ipaglaban ang kanyang buhay? Nagiging unreasonable lang siya. Nang sabihin niyang ayaw niyang umatake at hindi na siya makaka-atres, ngumisi si Peigo. Pei, makinig ka sa sinabi ng matanda. Narinig ni Mingyu ang mga salita at kinagat ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya napansin ang puso ni Peigo, kung gayon. Makikinig ang mga general. Uminom. Ang digmaan ay naging mainit. Kung ang Aaron ay hindi patay, tayo ay patay. Lahat ng mga master, patayin agad si Han Sanchen kasama ko. Oo, sa sandaling nahulog ang mga salita, ikanaway ni Mingyu ang kanyang kamay. Sa sumunod na segundo, nanguna siya, sinundan ng libu-libong master, at inatake ang Aaron. Napatingin si Peigo sa kanyang entourage at misteryosong ngumiti sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, daan-daang mga piling tao ng pamilya Pei ang lumabas kasama niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!